Nagbabala si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero laban sa sino mang magsasalita o tatalakay ng merito ng kaso sa publiko. Ang mga susuway daw dito ay posibleng maparusahan. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Las Bañas. Mean, para kanino ba itong ruling ni Escudero kaugnay ng sub judice rule? Nako, Jiggy, walang ligtas dahil mismong mga senator judge ay walang lusot, Jiggy, sa paulit-ulit na paalala at babala ni Presiding Officer Chis Escudero laban doon sa mga hindi nga nagpapakita ng tama at maayos na decorum, asal at salita sa loob at labas ng impeachment court. Yang paalala na yan ni Presiding Officer Escudero ay nakalakip doon sa kanyang inilabas na desisyon kaugnay nga doon sa naging reklamo ng defense team, yung unang reklamo ng defense team tungkol sa anilay violation nitong rule sa impeachment court, yung sub judice rule. Pero bago yan, Jiggy, una munang pinagsabihan at pinaalalahanan ng presiding officer yung kanyang mga kapwa senator judge na maging neutral at impartial sa pagsasagawa ng impeachment trial. Pakinggan natin ang pahayag at ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. The chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings. Jiggy, mariinding ipinunto ni Presiding Officer Chis Escudero yung tungkol doon sa Rule 18 ng Impeachment Court, yung tinatawag ng sub judice rule. Ano ba ang laman yan? Ibig sabihin kasi, bawal maglabas ng komento, pahayag, opinyon ang mga taga-prosekusyon, depensa, at maging ini-impeach na opisyal at maging yung witness, maging senator, judges, maging yung presiding officer na may patungkol sa merito ng impeachment case at yung isinasagawang impeachment trial. Bawal unahan ang impeachment court sa kanilang magiging desisyon dahil matagal pa ito, ongoing pa yung impeachment trial. At kapag maglabas kasi ng komento na may kinalaman sa merito ng impeachment case at impeachment trial, maaari daw kasi maka-impluwensya sa pag-iisip ng publiko na pwede silang pumanig sa anumang kampo. Again, ulitin ko, ang covered niya ang Rule 18 na yan o nung sub judice rule na yan ay mismong presiding officer, mga senator judge, abogado ng prosekusyon, abogado ng depensa, yung ini-impeach na opisyal at yung mismong witness. Bawal maglabas ng pahayag kahit hanggang social media at sa mga interviews na may kinalaman sa merito ng impeachment case at ng isinasagawang impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero. The chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing, or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity. At Mean, kung may lalabag dito sa sub judice rule ni Presiding Officer Escudero, ay anong magiging kaparusahan? May kaparusahan, Jiggy, at talagang higpit daw yan na i-enforce ng impeachment court simula ngayong araw nito after mailabas yung desisyon na yan ni Presiding Officer Chis Escudero for first offense admonition o pagsasabihan sila sa open court at mananatiling permanenteng record sa impeachment court yan. Pangalawa o pangatlo, pag nagpaulit-ulit pa sa kada violation, 30,000 pesos na monetary fine. At kung abogado pa ang mismong magva-violate o lalabag dyan sa Rule 18 o sub judice rule na yan, ay maaari daw na i-transfer or ibigay yung kopya na yan sa Integrated Bar of the Philippines or sa Korte Suprema para sa kaukulang disciplinary action. At kasama rin sa warning ni Escudero yung paggamit ng o pagbabawal sa mga improper language. Ano ba yung improper language na yan? Yung mga sinasabing abusive at offensive na mga salita na naririnig natin ito
nitong mga nakaraang araw. Ginamit na halimbawa dyan ni Presiding Officer Escudero, at I'm sure narinig din natin to, yung mga salitang scam, modus operandi, at mastermind na ginamit ng ilang mga abogado na hindi na pinangalanan ni Presiding Officer Escudero, pero sabi ko nga si Oji, narinig natin to in the past days and weeks ng impeachment trial. Again, pakinggan natin ang pahayag ni Presiding Officer Escudero. Counsel of record must litigate their respective causes before the court, not in the court of public opinion. Counsel cannot have their cake and eat it too. They cannot invoke the authority of this court while simultaneously seeking to influence the proceedings through extrajudicial publicity. At Jiggy, kung senador naman ang magva-violate sa impeachment rules at Senate rules, nariyan yung remedy at posibilidad na may magsampa ng ethics complaint sa kanila doon sa Senate Ethics Committee. Jiggy. At may ano ba yung mga payag na matuturi nga na paglabag dito sa sub judice rule at itong kumbaga binabantayan ngayon dahil sa nakalipas sa araw gaya ng nabanggit mo talagang ang daming palitan ng mga hindi nakasama dun sa proceedings. Yes. Maraming, hindi naman lahat, pero may mga inisa-isang example kanina si Presiding Officer Escudero, which only goes to show na talagang totoo yung sinasabi niyang nakamonitor sila in and outside of court. But inside the court, isa sa mga o kabilang sa mga ginamit niyang halimbawa, yung paulit-ulit niyang sinasabi ng ilang abogado na scam yung ginawang paggasta sa confidential funds ni VP Sara Duterte at siya ang mastermind nitong confidential funds matters na ito, at nariyan din yung sinabi mismo ni VP Sara na wala raw kalakip na ebidensya yung impeachment complaint laban sa kanya. At binigyan din ng pagkakataon, Jiggy, si Attorney Amando Ligutan na magsalita at idepensa yung kanyang sarili. Balikan lamang natin, kung maaalala natin noong August 12, nagkaroon ng FB post itong si Attorney Ligutan kung saan nag-comment siya tungkol doon sa misleading questions. Bago yan, nagkapalitan at nagkasagutan diba sa korte itong si Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon, Attorney Christine Ferrer ng defense panel. Kaugnay nga ba sa kung pwede ba sa korte yung leading o misleading questions, at ang sinasabi nga dyan ni Ligutan sa kanyang depensa ay kinokorek lamang niya ang maling nasabi sa korte dahil hindi naman daw talaga pwedeng magtanong ng misleading questions kahit pa sa cross-examination. Pero doon sa desisyon nga ni Presiding Officer Escudero, ang sinasabi niya, base sa transcript, posibleng nagre-react si Attorney Ferrer at posibleng ang sinabi niya ay hindi bawal ang leading questions. Hindi niya ibig sabihin misleading questions. Parang nag-overlap daw kasi yung mga salitang yan nung nagkakapalitan sila ng sagot ni Attorney Capunan. Pero unahin muna natin yung naging depensa nga ni Attorney Ligutan na para sa kanya wala siyang maling ginawa sa pag-post sa FB, sa kanyang social media at pagtatama sa isang maling nasabi sa impeachment court. Pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Ligutan sa impeachment court kanina. What did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. Jiggy, bago natapos yung impeachment trial ngayong araw na ito ay sinabi ni Presiding Officer Escudero sa defense team na paalalahanan si Vice President Sara Duterte bilang ini-impeach na official na covered siya nitong sub judice rule, nitong Rule 18 na to, na bawal siya maglabas ng mga komento o pahayag na may kinalaman sa merito ng impeachment case at impeachment trial. Yan ay dahil nakaabot daw kay Escudero na merong statement pala si VP Sara Caina kung saan sinabihan niya yung prosekusyon na patunayan itong impeachment case na ito sa pamamagitan ng ebidensya at hindi sa pamamagitan ng insulto at espekulasyon. Yan muna ang latest, Shiggy, para sa impeachment trial day 19. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.